Nako po, ayan na. Ang baklang mabantot, ang baklang abogadong bobo. Nakamag-anak yata ni Larry Gadon ay sinuspindi na Supreme Court 1 taon ang kanyang pagiging abogado. Apektado ba si Tarantado? O para sa akin, di man apektado yan. Paano man maapektuhan yung ulol na yan? O bayaran daw yan daw O kita nyo naman kung paano ipagtanggol niyan ang mga Marcos, paano ipagtanggol ang mga Romualdez. Sigurado busog na busog kapayat nitong bakla na ito noon Ngayon kita nyo naman, pagkatapos ng kanyang pisngi, balikat na. So 1 taon na sinuspinde ng Supreme Court ang kanyang lisensya sa pag-aabogasya. Okay man lang, wala namang kliyente itong ulol na ito. Yung pagiging abogado naman ito ay titulo lamang. Hindi naman ito abogado na magaling, na significant. Hindi naman ito abogado na maraming mga kliyenteng umaasa sa kanya. Dadalawa man lang ang kliyente nito, hindi niya pa inaabogado. Dalawa lang ang kliyente nito. Si Marcos at saka si Romualdez lang. Hindi naman niya inaabogado sa korte, inaabogado lang niya sa social media at sa mainstream media. Bilyonaryo, nakakadiri kayo Yung inyong tawag diyan, program host. May kaso ng ay tinanggal ng Supreme Court ang kanyang pagiging abogado ng 1 taon. Gawin mo ng habang buhay, Palsis. Wala ka naman silbi Hindi ka naman nagpa-practice Ginagamit mo lang naman yung pagiging abogado mo para magmukhang magtunog matalino ka Pero sa totoo lang, putyang inang yan, inaabogado mo lang naman yung mga magnanakaw sa bayang Pilipinas Wala ka naman talagang kliyente. Wala ka nang kliyente, tinanggalan ka pa ng pagiging abogado. So, Jesus, palsis ka na lang ngayon, hindi ka na attorney. 1 taon yan. So ibig sabihin, Diyos ko po, alam nyo ba kung bakit ito bakit ito natanggal bilang isang abogado sa loob lamang ng 1 taon? Sabi ko nga, siguro anak ito ni Larry Gadon. Talunin mo si Larry Gadon. Si Larry Gadon 2 beses na disbar yun dahil sa katarantaduhan niya. Total naman, sumusunod ka rin lang naman sa yabag niya. Parehas lang naman kayong magaling mang-urat. Ayan, sundan mo na rin siya. Kung siya naging 2 beses na disbar, ikaw gawin mong 3. Ang masaklap nito, sandamukal ang kaso nito kay Toby Chanco at kay Robin Padilla. Kung ang Supreme Court mismo naniniwala na walang kredibilidad itong taong ito, na itong taong ito ay walang reputasyon at balasubas ito. Nako, delikado siya sa kanyang mga kaso. Baka gamitin pa itong kanyang pagkakasuspindi dahil totoo naman ginagamit naman talaga niya yung kanyang pagiging abogado para manira ng kapwa niya, lalong-lalo na ng mga politiko na hindi pasok na kalaban ng kanyang mga amo. Ayok na yan. Ayan, hindi na, paano na yan? Nung abogado, hindi na naliligo ito, di lalo na ngayon. Paano ba naman, baluktot ang nito, baluktot ang paninindigan nito. Dati, galit na galit itong mga dilawan tae na ito. Galit na galit ang mga ito sa mga Marcos. Ngayon pinagtatanggol ng mga Marcos. Ano ba ang nitong palsis na ito? Ano ba yung naging kaso niya? Bakit siya ay dinisbar ng hindi naman dinisbar. Siya ay tinanggal ang kanyang pagiging abogado. Ito nung June 15 kahapon, hindi ngayon lang. Nakalagay dito SC. Nakalagay dito SC suspends. Ayan nakalagay SC suspends lawyer for vulgar words in social media po. Gumagamit daw siya ng mga masasamang salita. Kasi ang mga abogado, dapat yan, matitino yan mga yan. Dapat yan sila, panig sila lagi sa katotohanan at dahil sila nga ay officer of the court. Dapat talaga as much as possible, hindi sila nagbibigay ng kanilang mga personal na opinion patungkol sa mga bagay-bagay, mga gano'n. And aside from that, mga bossing, dapat lagi silang matitino. Ang kanilang mga pananalita ay laging maayos, pasok sa code of standards, code of ethics ng mga abogado. Pero wala naman kasing ethics ito, lalong-lalo na walang ethics ito. Mahilig na ito sa ethics. Ethics, hindi ethics. Ayun naman, mahilig ito sa walang ethics pero mahilig sa ethics.
Ayun ang problema. O so ito, bakit siya sinuspinde? The Supreme Court or SC has suspended a lawyer for using vulgar words in a social media post. In a decision written by Associate Justice Joseph Lopez, the SC's Second Division found Attorney Jesus Falsis III or Attorney Falsis guilty of simple misconduct and suspended him from the practice of law for 1 year. Hindi pa ginawa forever. Hindi naman niya nagagamit yung kanyang pinag-aralan. O kahit naman kahit naman hindi ka abogado, o basta kaya mong ipagtanggol ang mga Marcos, katulad ng mga bobo, mga vlogger na mga administrasyon. Okay naman yan. Nag-abogado ka pa para mag-abogado ng mga kawatan sa Pilipinas. The case arose from a Twitter post made by Attorney Falsis defending his brother Nico against accusations related to a qualified theft complaint filed by Chris Aquino. Naku po, ang kapatid pala nito kawatan. Ang kapatid pala nito magnanakaw. Ayon dito kasi sinampahan ng kaso ni Chris Aquino ng qualified theft. Ibig sabihin nagnakaw siya ng may sakit na yung tao, ninakawan nyo pa. Grabe naman kayo. Kasi parang ang alam ko, malapit yata or parang public relations officer o aide ng ni Chris Aquino o manager o kung ano man, alalay, balalay, kung ano man, itong kapatid niya. Na ayon kay Chris Aquino, ninakawan siya. Nako, magnanakaw yung kapatid. Tapos, pinagtatanggol niya, may history naman pala. Nagtatanggol sa kawatan, kaya naman pala napakadali na lang sa kanyang magtanggol sa mga Marcos kahit nagalit siya sa mga Marcos noon. Kasi tagapagtanggol pala ito ng mga kawatan. Ayon dito sa report na ito. Kaya naman pala kaibigan niya si Romualdez, kaibigan niya si Bongbong Marcos, sanay naman pala ito magtanggol sa mga wangkata o kawatan. Pag binaliktad mo, sabi niya dito, yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris, paniwalang-paniwala na kayo agad, pero sa alegasyon namin na she threatened my brother, wala akong narinig sa inyo. Pakyo kayo, mga gago. Check your cognitive biases. Oy, galit na galit siya. Galit na galit siya kapag ka-bias sa kanila. Pero kapag ka siya ang bias tungkol sa mga Duterte, bias tungkol kay Inday Sara, bias tungkol kay Cayetano, bias tungkol sa iba pang mga connected sa mga Duterte na mga politiko, okay lang sa kanya, pero galit na galit pala siya sa mga bias na mga dilawan na mga katulad niyang mga abnormal. Pare-parehas kayo mga dilawan, pare-parehas naman kayo mga bias at saka mga wala kayong prinsipyo Kayo nagkakagatan, mantakin mo, dilawan na nga si Chris Aquino, ninakawan pa siya ng dilawan na kapatid nito ni Jesus Falsis, di umano sabi dito Jason Jean H. Baltao, Aquino's former business partner, filed a complaint against Falsis before the IBP for conduct unbecoming of a lawyer. Hindi naman talaga yan, hindi naman karapat-dapat maging lawyer yan. Attorney Falsis argued that previous SC rulings held that the phrase, putang ina, is often used to express anger, frustration, not to defame. He also claimed that lawyers are entitled to freedom of free expression. Pag sila pwedeng gumamit ng putang ina. At ano lang daw yun? Frustrations lang daw yun. At freedom of speech daw yun. Oo, pero kapag meron namang mga dinidimanda na mga vloggers din, yung mga kaalyado niya, dahil nagmumura, dahil nag-express ng kanilang mga saloobin, hindi naman umiiyak itong buwakan ng bakla na ito. So double standard ang hayop. Hindi ba? The IBP found that Attorney Falsis violated the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA, by using offensive language and recommended a penalty fine and reprimand. Alam nyo na na-reprimand na ito ng Supreme Court noon dahil nga sa kanyang mga mga klase ng pananalita. Na-correct na siya. Tapos ngayon naman, na-suspend na yung kanyang lisensya. Tago mo na muna yan. Tago mo naman yung lisensya mo, wala namang silbiya, wala ka rin naman wala ka rin namang kliyente. So sabi dito, the SC agreed with the IBP's findings but imposed a heavier penalty on suspension. Under Canon 2, Section 4 of the CPRA, lawyers must be dignified, gender-fair, child and culturally sensitive,
Ayan, and language in both their professional and personal dealings. Kay professional, kay personal, pag abogado ka, hindi ka dapat balasubas. Oo, so okay lang sa kanya ma-disbar. O wala naman siya kinikita bilang abogado. Palagay ko mas malaki kinikita nito bilang bilang birador ng administrasyon at ng mga kawatan sa gobyerno. They must not use abusive, offensive, or improper language, whether spoken or written, including on social media. Such conduct undermines the dignity of the legal profession. Wala naman dignidad dyan. Meron ba dignidad yung mga sumusubo ng titik? May dignidad ba pagka lalaki ka tapos susubo ka ng burat? Hindi ba? Wala namang mga dignidad pagka ganyan. Bawal yan. So ayan. Gaano ba kasi so ayun na. Dahil yung sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kapatid at nag-tweet siya, dahil dun lang naman magaling yan. Hindi niya kaya pagtanggol yung kapatid niya sa korte, kaya sa Twitter na lang niya pinagtanggol. Dahil wala mong kwentang abogado ito. At doon sa Twitter, nag-aakusa siya doon at kung ano-ano yung mga ginagamit niya, mga salita, inaaway niya yung mga kapwa niya dilawan. Wala man tumanggap kasi dito kay Falsis. Nung pupunta sana to sa DDS, di tinanggap to kasi bakla na, tanga pa. Kaya tinanggal, magagaling yung mga bading dito. Sa DDS, mahuhusay, hindi siya karapat-dapat eh. Ngayon, floating siya. Ngayon, nakahanap siya ng kliyente. Dilawan tsaka loyalista na siya. Ayaw nito kay Risa Ontiveros. Ayaw nito, gusto nito si Leni Robredo, ayaw nito kay Risa, ayaw nito kay Kiko, gusto nito si Bam. Ewan ko, baka sa radar niya pumasok si Bam Aquino sa radar niya. Ngayon, yung kapatid daw niya, nangawat daw, nandugas daw, mandarambong daw, dinugas si Chris Aquino. So ngayon, binabanatan yung kapatid niya ng mga kapwa niya mga dilawan, tapos nagagalit siya sa mga kapwa niya dilawan, pinagtatanggol niya yung niyang kapatid na kawatan sa bagay. Buti pa si Amy Marcos, yung kanyang kapatid na kawatan at saka adik, di umano. Hindi niya pinagtatanggol. Dapat pag mali. Pag magnanakaw yung kapatid mo, kay kapatid mo yan, dapat pag nagnakaw yan, accountability and responsibility and credibility. Hayop na yan. So ayun, kaya naman pala, sanay na sanay. Pasok pala sa kanyang resume. Yung pagtatanggol sa mga magnanakaw, kaya naman pala. Napakatindi ng pagtatanggol nito sa kanyang mga, ewan ko, mga amo niya, palagay ko, mga amo niya yun, pero baka mali ako. Ngayon ito, ganito kasi kabaloktot ang utak niyan. Paano mo sasabihin na ito, hindi to attack dog? Di ba sabi niya, with all due respect, syempre kina Senator Alan Peter Cayetano, sila ang mali. Mali daw abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. Mali daw si Alan Peter Cayetano, bakit? Tingnan na lang natin, sino ang nasa panig ni Gatchalian? Malacanang recognizes Gatchalian. The House of Representatives recognizes Gatchalian. IBP recognizes Gatchalian. Tanga, dinisbar ka nga ng IBP. Sigurado ako kalaban mo na rin ng IBP ngayon. Pwede ka na mag-tweet against IBP. Hindi pala dinisbar, kinancel lang pala, yung sinuspend ng 1 year yung kanyang lisensya. Ayan, wala pa muna sa Supreme Court. So, sabi dito nung isang magaling na abogado, ito walang kulay itong abogado nito, minsan dilawan siya, minsan pulahan, minsan basta gitna lang siya. So anong ibig mo sabihin pag ni-recognize ka ng Malacanang, ikaw na ang valid? Mantakin mo, abogado ka, tapos ganito ka mag-isip. Meron tayong Korte Suprema at alam naman natin, alam yan ang lahat ng mga abogado ng Korte Suprema, ang final arbiter ng ating bayang Pilipinas. Alam natin yan na ang Korte Suprema, mga bossing, yan ang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay sa bayang Pilipinas, lalo na sa mga usaping legal. Hindi sila pwedeng magdesisyon sa mga usaping politikal, pero pwede rin sila mag-intervene basta may nagsampa ng kaso sa kanila. Pero sa mga ganitong mga bagay-bagay, konstitusyon ang pinag-uusapan. Konstitusyon ang pinag-uusapan dyan, numero ng boboto, quorum and all. Siyempre, konstitusyon. So, ibig sabihin, pag sinabi ng Malacanang, yun na yung tama kay Falsis, gago ka pala eh. So, ibig sabihin, nung panahon ng martial law, panahon ni Marcos Sr., dahil lahat ng mga sinabi niya, ibig sabihin, tama. So pag sinabi ni Marcos Sr. na dapat tanggalin ang Congress at ang Senate at naging diktador siya, tama siya dahil Malacanang siya, ganun. Di ba? Ganun ang sinasabi niyo. Tingnan na lang natin sino ang nasa panig ni Gatchalian. Malacanang recognizes Gatchalian. So ibig sabihin, kung ano nire-recognize ng Malacanang, yun ang tama. So ang ibig sabihin, kung ang Malacanang sinasabi hindi dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos, bagamat hinihiling ng taong bayan na magpa-drug test siya, dahil ayaw ng Malacanang kung anong gusto ng Malacanang, masusunod. Nung panahon ni Marcos Sr., ang daming mga maling desisyon ng Malacanang. Hindi ba? Yung mga dilawan, kayo nga yung mga naunang nag-rally-rally, never again, never again. Tapos ngayon, pag sinabi ng Malacanang, tama na sa'yo kagad, abogado ka pa man din na turingan. Kaya nga dapat to, hindi lang to isang taon na matanggal, dapat to, madisbar to eh. Dahil kung may mga abogado na ganito ang takbo ng utak, parang jukebox, pag nilagyan mo ng pera sa bibig, pag nilagyan mo ng pera sa tumbong, sigurado ako kung sino naglagay ng pera sa tumbong, ipagtatanggol niya yun.
Malacanang recognizes Gatchalian, House of Representatives recognizes Gatchalian, IBP so ano ngayon? If sabi ko nga sa inyo, if these three organizations ba tawag dito, recognizes Gatchalian, bakit nagpapatay sila ng mga comment section ng kanilang mga Facebook pages? At alam nyo ba mga bossing na ang taong bayan, sabi ko nga 'di ba nung naghihiring kayo diyan sa Senado, hindi yung consultative meeting diyan sa Senado, ilan lang ang nanonood sa inyo? Ilan daang tao lang ang nanonood sa inyong consultative meeting, samantalang sa press conference nila Baligot at ni Senator Robin Padilla, daan libo ang nanonood. So papaano yun? So regardless kung ang Malacanang, ang House at ang IBP ay nire-recognize si Win Gatchalian, ang taong bayan hindi. Ang taong bayan hindi. Sino ba mas importante? Yung mga organisasyon na yan, yung mga grupo na yan, o yung taong bayan? So kung sinasabi ng taong bayan, dapat magpa-drug test si Bongbong, magpa-drug test na siya. Kung sinasabi ng taong bayan, pulso ng taong bayan, mas naniniwala sila kay Cayetano dahil binoto siya ng 13 na mga senador para maging Senate President, dapat yun ang sinusunod natin. So ibig sabihin, kahit nasa konstitusyon, abogado ka pa man natulingan, kahit nasa konstitusyon na kailangan mo ng majority of 13, para ikaw ay makapaghalal ng bagong leadership sa Senado at maibakante mo ang mga posisyon ng mga komite sa Senado, para sa iyo kapag sinabi ng Malacanang na kahit siyam lang pwede na yan, so susunod ka? Asan ang prinsipyo mo? Sabi ko nga sa inyo, pinagkanuno niya yung prinsipyo niya, itong pagiging abogado niya, dapat tanggalin na yan sa kanya. Dahil itong mamang ito, propagandista man lang ito, political operator man ito, hindi man to abogado na nagmagamit ng kanyang propesyon para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Anong legal basis doon? Sabi nga nito ni Edward Chico, kahit si Edward Chico minsan binabanatan niya ng mga Duterte, sabi niya, anong ibig sabihin doon? Pag ni-recognize ka ng Malacanang, ikaw na yung valid? So anong legal basis doon? Kasi ang alam ko, dapat Korte Suprema pa rin ang magdidesisyon. Kung ikaw abogado ka, matinukang abogado, alam mo yung pinag-aralan niyo yun. Na Supreme Court ang magdidesisyon. So ito, sinasabi niya dahil meron ng basbas ng Malacanang, may basbas na ng House at may basbas na ng IBP, magnanakaw yung Malacanang, magnanakaw yung House. So pinagtatanggol mo at pinakikinggan mo yung bahay ng mga magnanakaw. So ibig sabihin magnanakaw ka rin sa bagay. Sabi ko nga sa inyo, sino bang pinagtatanggol nito? Pinagtatanggol niya yung kapatid niya na di umano magnanakaw. Ninakawan daw si Chris Aquino, di umano. So kaya ngayon ganun din siya. Yung mga magnanakaw sa Malacanang at saka dito sa House of Representatives, pinagtatanggol niya. Para saan? Hindi mo naman gagawin niya ng libre, sir. Sigurado tayo, hindi ka magbibenta ng prinsipyo mo para sa libre. Sasabihin nyo naman, kayo mga DDS, di nyo rin gagawin ng libre yan. Tanga. DDS na kami noon pa, hindi naman kami bumaliktad. Yung mga DDS na bumaliktad, sigurado ako, binayaran ng prinsipyo ng mga yan. Mas importante ang pera kesa sa prinsipyo sa mga yan. Kami, na mga dati ng mga Duterte, die-hard supporter, hanggang ngayon nandirito pa rin kami. Hindi dahil kumikita kami dito, kundi dahil ito ang gusto ng sambayang Pilipino at inaalay namin yung aming prinsipyo doon sa totoong apektado ng mga pagnanakaw na ito at paghihirap ng bayang Pilipinas, which is yung mamamayan, kupal ka. Hayop ka. Wala kayong mga prinsipyo. Yan ang panatero, walang